Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabing, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 18 linggo ng karaniwang panahon at ngayon po ay ang pagdiriwang ng kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon o yung tinatawag din nating Transfiguration. Transfiguration, no? Pagbabagong anyo. At nasaksihan natin sa pahayag mula sa Ebanghelyo ni San Marcos ang karanasan nitong 3 mga alagad, sina Pedro, Santiago at Juan, kung saan ay naranasan nila, nakita nila ang kaningningan ng pagka-Diyos ni Kristo. Bagamat sa umpisa ay hindi pa nila ito lubusang nauunawaan kung ano yung nangyayari, kung bakit nandun si Moises, kung bakit nandun si Elias. Pero kakaiba yung kanilang karanasan. May pagkatakot, pero mayroon din pagkamangha sa kanila pong natunghayan. Pero maganda po dito na mas mapagnilayan natin sa karanasan ni na Pedro, Santiago at Juan ay yung tagubilin. No? Sabi dito, nung sila ay pababa na, mahigpit na pinagbilinan sila ni Jesus na huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. So yun ang bilin sa kanila. So, kaya natin naririnig ang kwentong ito dahil naganap na, nangyari na, muling nabuhay sa Jesus. At ito ang ating ding pinananampalatayanan, nabuhay na muli si Jesus. So bakit ba, kayo po, pag sinabing, wag muna, no? Wag muna ninyong sasabihin itong karanasang ito, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya mo bang kontrolin at disiplinahin ang iyong sarili? Sa tingin niyo po, lalo pa ngayon na lahat may cellphone, lahat gusto mong makapture, gusto mo ikaw makauna. Parang yung paanyaya ni Jesus sa kanila o yung tagubilin, wag muna ninyong sasabihin kanino man. Kasi unang-una, itong 3 ito,
hindi pa nga nila lubusang naiintindihan yung nangyayari. At maiintindihan nila along the way na yung para bang yung naranasan nila mas magiging maliwanag sa kanila pong mararanasan pa sa mga susunod na mga tagpo na ipapamalas ni Kristo. Kung sasabihin nila agad na sila mismo hindi pa naiintindihan, paano maiintindihan ng mga taong wala mismo doon? Wala namang picture. Hindi naman tayo makakapagpakita. Ngayon nga lang, kahit nga may picture, ang daming interpretasyon. Ang daming kanya-kanyang opinion o mga nagmamarunong. Kaya maganda din na hindi lahat ay ikinikwento agad-agad. Hindi rin lahat ay kailangan mong sabihin, hindi rin lahat kailangan mong ipangalandakan. Isang po, yung sa ngayon, yung nangyayari sa, proud tayo, na mayroon tayong naka-gold sa Olympic. Proud tayo. Talagang kahit na hindi tayo marunong doon sa sports na yon, pero yung makita mo lang na yan ay isang Pilipino, nakaka-proud, di ba? Yung tuwang-tuwa tayo. Biglang may agaw eksena. Kailangan ba talagang i-broadcast ang hindi pagkakaunawaan? Kailangan ba talagang ikwento? Kaya tuloy, imbis na yung saya, ano ngayon ang pinagpipiestahan ng mga hindi nakakaunawa? Yung pangit na kwento ng kanila pong relasyon. Bakit? Para lang makakuha ng atensyon? Sa atin din, di ba? Ilang beses sa bang nasira ang ating mga ugnayan? Ilang beses sa bang nasira ang yung mga plano? Yung mga plano pa lang, dahil hindi natin makontain, hindi natin ma-disiplina ang ating sarili na manahimik muna. At patuloy na pagnilayan muna kung ano ang dapat gawin, paano sasabihin, kanino dapat sabihin, para hindi nagugulo. Gusto natin ang tahimik na buhay, pero gusto natin i-broadcast natin lahat ng nangyayari, ng kinakain mo, sinasabi mo, pinupuntahan mo. Gusto mo i-broadcast agad-agad. Kaya yung tanong, ikaw ba naiintindihan mo? Kaya may panahon, May tamang panahon para magkwento, may tamang panahon, may tamang lugar kung saan ito ibabahagi. Gusto mo mag-share ka. Munta ka ng Bible study, Bible sharing, kasi nandun yung tamang konteksto. Pero kung magkikwento ka lang na magkikwento at ibobroadcast mo, ibibidyo mo ang sarili mo at ibobroadcast mo, hindi naman naintindihan yung totoong at kabuuang konteksto. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng pagbabago na gusto nating mangyari. Kaya merong lagi, para bang dito, kaya sabi ko kanina, kung kayo ba yung nandito kasama ni Pedro, Santiago at Juan, kaya ba i-contain? Sabi naman, wag muna ninyo, sabi niya. Kaya ngayon, ating ipinagdiriwang itong kapisahang ito. Totoong nangyari, base sa mga kwento at sulat at karanasan ng mga nakasaksi. Ngayon nga, kahit sabihin natin, di ba, maraming tao ang hindi maniniwala. Pero tayo mismo, nauunawaan ba natin ang mensahe ng pagbabagong anyo ni Jesus? Na napapatunay lang na hindi lang siya isang tao lang, kundi siya ay anak ng Diyos na naging tao, nagkatawang tao, naging katulad natin. Amen?